Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng bagong araw na ito, na puno ng mga pagkakataon, puno ng mga biyaya, at puno ng mga milagro na naghihintay na matupad sa aming mga buhay. Sa araw na ito, tayo ay magkakasamang dadalo sa trono ng biyaya upang makipag-usap sa aming mahal na Ama sa kalangitan. Ngayon pa lamang, ang aking puso ay napupuspos ng pasasalamat dahil alam ko na ang Diyos ay may mga napakagagandang plano para sa bawat isa sa atin. Ang araw na ito ay hindi lamang ordinaryong araw. Ito ay isang araw na itinakda ng Panginoon para sa aming kapakanan, para sa aming pagkakaroon ng tagumpay at para sa aming espiritual na paglago. Sa pagdating ng bagong umaga na ito, hindi natin maaaring hindi magpasalamat sa walang hanggang pagmamahal ng aming Panginoon. Salamat sa Kanya na binigyang daan tayong makita ang liwanag ng araw na ito, na binigyan tayo ng pagkakataong makapagsimula ng bagong kabanata sa aming mga buhay. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng mga hamon na aming naranasan kahapon, sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa aming mga landas, narito pa rin tayo ngayong umaga, buhay at may lakas na magpatuloy. Salamat dahil ang Kanyang mga awa ay bago araw-araw at ang Kanyang katapatan ay hindi natatapos kailanman. Salamat dahil sa bawat pagkakatulog natin, Siya ang naging aming bantay at sa bawat paggising natin, Siya ang nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Salamat dahil sa araw na ito, may mga bagong oportunidad na naghihintay, may mga bagong biyaya na dadating, at may mga bagong milagro na mangyayari sa aming mga buhay. Salamat dahil ang Kanyang presensya ay kasama natin sa bawat hakbang na aming gagawin ngayong araw. Sa araw na ito, ang aming tema ay tungkol sa isang napakahalagang katotohanan na dapat nating matandaan palagi, na ang Diyos ay nililigtas tayo mula sa lahat ng kasamaan. Hindi ito simpleng salita lamang, kundi isang mababagang katotohanan na dapat umugat sa aming mga puso. Sa mundo na puno ng mga panganib, puno ng mga masasamang pwersa, at puno ng mga balakid na nagtutulak sa amin papalayo sa landas ng katuwiran, kailangan nating magtiwala na ang aming Panginoon ay palaging handang iligtas tayo. Ang temang ito ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi nagbibigay din ng lakas at tapang na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa araw na ito, titiyakin natin na ang aming pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan ito, na walang kasamaan, walang panganib, at walang masasamang puwersa ang makakatalo sa kapangyarihan ng aming Diyos na mag-ingat at magligtas sa amin. Ang aming bersikulo ngayong umaga ay mula sa awit 121:7-8 na nagsasabing, "Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang inyong buhay. Babantayan kayo ng Panginoon sa inyong paglabas at sa inyong pagdating mula ngayon at magpakailanman." Mga kapatid, napakagandang pangako ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ito nagbabago, hindi ito nauubos, at hindi ito natatapos. Ito ay pangako ng isang Diyos na hindi nagsasalita ng kasinungalingan, ng isang Ama na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Ang salitang lahat dito ay nagsasabing walang exception, walang kasamaan na hindi niya kayang bantayan tayo mula dito. Maging ito man ay kasamaan na nagmumula sa aming mga kaaway, sa mga masasamang espiritu, sa mga aksidente, sa mga sakit, o sa anumang uri ng panganib, ang Panginoon ay nangangako na Siya mismo ang magiging aming proteksyon. Ang pangako ring ito ay walang hangganan sa panahon, mula ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, sa buong aming buhay, sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali, ang proteksyon ng Diyos ay kasama natin. Kaya't mga minamahal kong kapatid, iimbitahan ko kayo na makiisa sa akin sa panalangin na ito
Hayaang ang inyong mga puso ay magbukas sa presensya ng Panginoon. Hayaang ang inyong mga isipan ay makapag-focus sa Kanyang mga pangako. At hayaang ang inyong mga espiritu ay makipag-ugnayan sa Kanya sa panalangin na ito. Kung kayo ay nanonood ngayon o kung kayo ay nakikinig, hindi aksidente na kayo ay narito sa sandaling ito. Ang Diyos ang nagtungo sa inyo dito upang marinig ninyo ang mensaheng ito, upang makakuha kayo ng lakas mula sa Kanyang salita at upang maranasan ninyo ang Kanyang presensya sa panalangin na ito. Sumama sa akin mga kapatid at sabay-sabay nating dalangin ang Panginoon sa umaga na ito. Magsimula na tayo ngayon sa aming panalangin at tandaan natin na ang bawat salitang sasabihin natin ay naririnig ng aming mahal na Ama sa kalangitan. Humanda na tayo na tanggapin ang mga biyaya na niya para sa atin sa araw na ito. Ama naming mahal sa kalangitan, lumalako pa kami sa inyong trono ng biyaya sa umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapahalaga. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa nakaraang mga araw, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming naranasan, sa kabila ng lahat ng mga alalahanin na pumupuno sa aming mga isipan, narito po kami ngayong umaga, buhay at may lakas pa ring tumayo sa inyong harapan. Salamat po dahil kayo ang nagbigay sa amin ng karanasang makakita ng liwanag ng araw na ito. Salamat po dahil sa loob ng ilang oras na nakakaraan, habang natutulog kami, kayo po ang nagsilbing aming bantay. Kayo po ang nagprotekta sa amin mula sa lahat ng panganib ng gabi. Kayo po ang nagbigay sa amin ng mapayapang tulog at masaganang pahinga. Salamat po Panginoon dahil ang inyong mga awa ay hindi nauubos. Salamat po dahil ang inyong mga biyaya ay patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay kahit hindi namin ito nararapat. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa kabila ng mga pagkakataong naging matigas ang aming mga ulo, patuloy pa rin kayong nagmamahal sa amin at patuloy pa rin kayong nagbibigay ng mga pagkakataon upang bumalik kami sa inyo. Sa umaga na ito, Panginoon, kinakalagan namin ang inyong presensya sa lugar na ito. Kinakalagan namin ang inyong Espiritu Santo na dumadaloy sa bawat tahanan ng mga nanonood ngayon. At kinakalagan namin ang inyong kapangyarihan na mag-transformed ng mga buhay sa panalangin na ito. Panginoon, alam po namin na kayo ay narito. Hindi kami nag-isa sa araw na ito. Hindi kami nag-iisa sa mga pagsubok na aming kinakaharap. Hindi kami nag-iisa sa mga alalahanin na pumupuno sa aming mga isipan. Dahil kayo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na may hawak sa buong sansinukob, ang Diyos na walang simula at walang katapusan, ay kasama namin. Salamat po dahil hindi ninyo kami pinabayaan kailanman. Salamat po dahil sa bawat pagkakauntog na aming naranasan, nariyan kayo upang umalalay. Sa bawat pagkakabagsak na aming nasalamin, nariyan kayo upang bumangon kami muli. Sa bawat pag-iyak na lumabas sa aming mga mata, nariyan kayo upang punasan ang aming mga luha at bigyan kami ng bagong pag-asa. Panginoon, sa umaga na ito, ang aming tema ay tungkol sa inyong proteksyon, tungkol sa inyong kakayahang iligtas kami mula sa lahat ng kasamaan. At alam po namin na ito ay hindi lamang mga salita, kundi ito ay isang katotohanan na nararanasan namin araw-araw. Nakita po namin kung paano ninyo kami pinrotektahan mula sa mga aksidenteng pwede sanang mangyari. Nakita po namin kung paano ninyo kami iniligtas mula sa mga masasamang desisyon na pwede sanang gawin namin. Nakita po namin kung paano ninyo kami binantayan mula sa mga taong may masasamang intensyon laban sa amin. At hindi lang sa mga nakikitang kasamaan, Panginoon, kundi pati na rin sa mga hindi namin nakikitang espiritual na pakikipagdigma na nangyayari sa aming paligid. Alam po namin, mahal naming Diyos, na tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng mga panganib. May mga sakit na kumakalat, may mga kasamaang loob na naglalakad sa mga kalye, may mga masasamang plano ng kaaway
laban sa aming mga buhay. May mga aksidenteng maaring mangyari kahit saan at kahit kailan. Ngunit sa lahat ng ito, Panginoon, nagtitiwala kami sa inyong pangako na kayo ay magiligtas sa amin mula sa lahat ng kasamaan. Hindi dahil hindi kami magiging exposed sa mga panganib, ngunit dahil kayo ay may kakayahang gawing safe kami kahit na nasa gitna pa kami ng mga panganib. Hindi dahil wala kaming mga kaaway, ngunit dahil kayo ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng mga kalaban namin. Hindi dahil perfect ang mundo na aming ginagalawan, ngunit dahil perfect ang inyong pag-aalaga sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, humihiling kami na patunayan ninyo sa aming mga buhay ang katotohanang nasa awit 121:7-28. Iligtas po ninyo kami mula sa lahat ng kasamaang pwedeng dumating sa araw na ito. Protektahan po ninyo ang aming mga katawan mula sa lahat ng uri ng sakit. Bantayan po ninyo ang aming mga pamilya mula sa lahat ng panganib. Iligtas po ninyo ang aming mga anak mula sa masasamang impluensya sa kanilang mga eskwelahan. Protektahan po ninyo ang aming mga asawa mula sa lahat ng kaguluhan sa kanilang mga trabaho. Bantayan po ninyo ang aming mga magulang na tumanda na at naging vulnerable sa iba't ibang uri ng kasamaan. Iligtas po ninyo ang aming mga kapatid mula sa mga tentasyon na maaaring makasama sa kanilang mga spiritual journey. Panginoon, specifically po, nais naming humingi sa araw na ito ng proteksyon mula sa mga masasamang aksidente, sa bawat pagsakay namin sa mga sasakyan, sa bawat pagtawid namin sa mga kalsada, sa bawat paggamit namin ng mga machinery o kagamitan sa aming mga trabaho. Nais po namin na ang inyong mga anghel ay nagbabantay sa amin. Siguraduhin po ninyo na walang masasamang pangyayari ang mangyayari sa amin dahil sa kapabayaan ng iba o dahil sa mga technical na problema na hindi namin kontrolado. Protektahan po ninyo kami, Panginoon, mula sa mga masasamang tao na may intensyon na makagawa ng masama sa amin o sa aming mga pamilya. May mga taong naglalakad sa mundo na ito na may mga pusong puno ng kasamaan na handang makagawa ng masama para sa kanilang sariling kapakanan. Pero kami po ay nagtitiwala na sa inyong proteksyon, ang mga taong iyon ay hindi makakarating sa amin. At kung sakali mang makarating sila, kayo po ang magbibigay sa amin ng wisdom kung paano sila haharapin, ng lakas, kung paano sila kakalabanan, at ng peace na hindi namin kailangang matakot dahil kayo ay kasama namin. Iligtas po ninyo kami, mahal naming Ama, mula sa mga masasamang desisyon na maaari naming gawin dahil sa pagkakaroon ng mga mata na nakapikit sa katotohanan. May mga pagkakataong dahil sa aming kahinaan, dahil sa aming pagkakaroon ng mga personal na gusto o dahil sa pressure ng mga tao sa aming paligid, ay nagagawa naming pumili ng mga bagay na hindi align sa inyong kalooban. Pero sa araw na ito, humihiling kami na bigyan ninyo kami ng clear na vision upang makita namin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Bigyan po ninyo kami ng strength upang piliin ang tama kahit na mahirap. Bigyan po ninyo kami ng wisdom upang makita ang mga long-term na consequences ng aming mga desisyon, hindi lamang ang mga immediate na gratification na makakakuha namin. Gaya ng nakasulat po sa Mateo 6:13, at huwag mo kaming ipahamak sa tukso, ngunit iligtas mo kami sa masama. Yun din po ang aming dalangin ngayon. Iligtas po ninyo kami hindi lamang sa mga external na kasamaan, kundi pati na rin sa mga internal na tendency namin na magkasala. Protektahan po ninyo ang aming mga puso mula sa mga damdaming makakasama tulad ng galit, inggit, takaw, pagmamalaki at pagkakahumaling sa mga bagay na temporal. Bantayan po ninyo ang aming mga isipan mula sa mga iniisip na makakasama, mula sa mga plano na hindi align sa inyong mga plano para sa amin. At gaya rin po ng nakasulat sa 2 Thessalonica 3:3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapalakas sa inyo at mag-iingat sa inyo sa masama. Nagtitiwala kami na kayo ay hindi lamang magpoprotekta sa amin, kundi magbibigay din ng lakas upang makayanan namin ang mga pagsubok na dadaan sa amin.
Hindi namin hihilingin, Panginoon, na walang problema ang aming buhay dahil alam namin na sa pamamagitan ng mga pagsubok nagiging mas malakas ang aming pananampalataya. Ngunit ang aming healing ay nasa bawat pagsubok na dadaan. Kayo ay magbibigay ng sapat na lakas, sapat na wisdom at sapat na peace upang makayanan namin ito nang walang pagkakawalay sa inyo. Iligtas po ninyo kami, Panginoon, mula sa mga spiritual na kasamaan na hindi namin nakikita. Alam po namin na may spiritual warfare na nangyayari sa aming paligid. May mga masasamang espiritu na gustong sirain ang aming mga buhay, gustong wasakin ang aming mga pamilya, gustong hadlangan ang mga plano ninyo para sa amin. Pero salamat po dahil sa pangalang Jesus, lahat ng mga power ng karimlan ay wala ng lakas laban sa amin. Sa ngalan po ni Jesus, hinuhugasan namin ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya ng kanyang dugo. At tinutukoy namin na walang masasamang espiritong makapapasok sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga relasyon. Panginoon, sa araw na ito, nais din naming magpasalamat sa mga beses na hindi namin nalaman na kayo ay nag-save sa amin mula sa kasamaan. May mga aksidenteng pwede sanang mangyari, pero hindi nangyari dahil sa inyong intervention. May mga masasamang tao na pwede sanang makasama namin, pero hindi namin nakasama dahil sa inyong proteksyon. May mga masasamang desisyon na pwede sanang gawin namin, pero hindi namin nagawa dahil sa inyong guidance. Salamat po sa lahat ng mga unseen na proteksyon na inyong ginagawa para sa amin araw-araw. Ngayon po, Panginoon, nais naming ipakiusap sa inyo para sa aming mga pamilya. Alam po namin na ang pamilya ay isa sa mga pinakamahalagang biyaya na inyong ibinigay sa amin at dahil dito, ito rin ay isa sa mga pangunahing target ng kaaway para sirain. Pero sa araw na ito, tumutukoy kami na ang aming mga pamilya ay nasa ilalim ng inyong proteksyon, na ang aming mga pamilya ay nasa ilalim ng inyong mga pakpak at na ang aming mga pamilya ay surrounded ng inyong mga anghel. Para po sa aming mga asawa, Panginoon, protektahan po ninyo sila sa lahat ng kasamaang maaaring dumating sa kanilang mga trabaho. Maraming masasamang tao sa mga workplace na may mga hidden na agenda na gustong makagawa ng masama sa mga innocent na tao. Pero tumutukoy kami na ang aming mga asawa ay may divine protection, na silang ang mga taong may mabubuting intensyon ay makakalapit sa kanila. At ang mga taong may masasamang intensyon ay matatakot lumapit sa kanila dahil nakikita nilang may something na different, may something na powerful na nagpoprotekta sa kanila. Protektahan po ninyo ang kanilang mga health, ang kanilang mga emotional well-being, ang kanilang mga spiritual na status. Kung may mga tentasyon na darating sa kanila, bigyan po ninyo sila ng lakas na tumanggi. Kung may mga opportunity na makakasama sa kanilang character, bigyan po ninyo sila ng wisdom na umiwas. Para naman po sa aming mga anak, Panginoon, alam po namin na ang mundo ngayon ay napakadelikado para sa mga bata. May mga masasamang tao na targeting ang mga minor. May mga masasamang content sa internet na maaaring makita ng mga bata at makakaapekto sa kanilang pagkaka-form ng values. May mga masasamang impluwensya sa mga eskwelahan na maaaring makakapag-lead sa kanila sa mali na landas. Pero Panginoon, tumutukoy kami na ang aming mga anak ay nasa ilalim ng inyong special protection. Bigyan po ninyo sila ng discernment kahit na mga bata pa sila. Ilagay po ninyo sa kanilang mga puso ang natural na repulsion sa lahat ng masama. Kung may mga tao na lalapit sa kanila na may masasamang intensyon, bigyan po ninyo ang mga bata ng instinct na umiwas. Bigyan po ninyo sila ng uncomfortableness na magiging dahilan para hindi sila makakasama sa mga taong iyon. Protektahan po ninyo ang kanilang mga innocence, Panginoon. Sa edad na dapat silang maglaro at matuto ng mga basic na values, huwag po ninyong hayaang ma-expose sila sa mga bagay na masyado pang mature para sa kanila. Bantayan po ninyo ang mga content na nakikita nila
sa mga gadgets, ang mga palabas na nanonood nila sa TV, ang mga musika na naririnig nila. Hilingin po namin na lahat ng makikita nila, maririnig nila at mararanasan nila ay mga bagay na magdadala sa kanila papalapit sa inyo, hindi papalayo. Para naman po sa aming mga magulang na tumanda na, Panginoon, alam po namin na sila ay nagiging mas vulnerable sa iba't ibang uri ng kasamaan dahil sa kanilang edad. May mga taong nag-take advantage sa mga matatanda dahil alam nilang hindi na sila gaanong alert sa mga nangyayari sa kanilang paligid. May mga scammer na targeting ang mga senior citizens. May mga taong gustong makakuha ng mga property ng mga matatanda through illegal na paraan. Pero Panginoon, protektahan po ninyo ang aming mga magulang mula sa lahat ng mga ganitong klasing tao. Bigyan po ninyo sila ng clarity, ng isip na makakita pa rin nila ang mga deception kahit na tumanda na sila. Ilagay po ninyo sa kanilang paligid ang mga taong may mabubuting intensyon lang, ang mga taong magiging instrument ninyo para ma-take care sila ng maayos. Protektahan po din ninyo ang kanilang health, Panginoon. Sa edad nila, natural na may mga weaknesses na sa katawan, pero humihiling kami na huwag ninyong hayaang ma-take advantage ng mga masasamang bakterya, virus o disease ang mga weaknesses na iyon. Bigyan po ninyo ang kanilang mga immune system ng extra strength. Kung may mga medication na kailangan nila i-take, hilingan po namin na ang mga medication na iyon ay maging effective at walang harmful na side effects. Kung may mga doktor na makakasama nila, hilingan po namin na bigyan ninyo sila ng wisdom at compassion para matreat nila ang aming mga magulang ng maayos. Panginoon, nais din naming humingi ng proteksyon para sa aming health sa araw na ito. Alam po namin na ang katawan na ito ay templo ng inyong Espiritu Santo at dahil dito obligasyon namin na alagaan ito. Pero alam din po namin na may mga kasamaan na hindi namin kontrolado na maaaring makaapekto sa aming kalusugan. May mga virus na nakakalat sa hangin, may mga bakterya na nakatago sa mga pagkaing kakanin namin, may mga pollution na hindi namin maiiwas na ma-inhale. Pero Panginoon, tumutukoy kami na ang aming mga katawan ay protected ng inyong power mula sa lahat ng mga external factors na ito. Bigyan po ninyo ang aming immune system ng supernatural na strength upang makakayanan niya ang paglaban sa lahat ng mga invader na gustong pumasok sa aming katawan. Kung may mga gamot na kailangan naming inumin, hilingan po namin na ang mga gamot na iyon ay maging effective at maging instrument ninyo para sa aming healing. Kung may mga pagkaing kakanin namin, hilingan po namin na purify ninyo ang mga iyon at gawing source ng nutrition para sa aming katawan, hindi source ng harm. Protektahan po ninyo ang aming mga mata mula sa mga nakikitang makakasama sa aming spiritual growth. Maraming visual pollution sa mundo ngayon, Panginoon. May mga advertisements na nagpo-promote ng materialism. May mga images na nagsisexualize ng mga tao. May mga videos na nagno-normalize ng karahasan o ng immorality. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng strength na umiwas sa mga ganitong uri ng content at kung accidentally naming makita, bigyan po ninyo kami ng ability na hindi ma-store sa aming memory ang mga negative na images na iyon. Protektahan po din ninyo ang aming mga tainga mula sa mga salitang makakasama sa aming spirit. May mga tao na puro negative ang sinasabi, na puro complaints, na puro gossip. May mga musika na may lyrics na against sa inyong mga teachings. May mga balita na designed para mag-cause ng fear at anxiety. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng discernment na kilalaning agad kung ang naririnig namin ay galing sa inyo o galing sa kaaway at bigyan ninyo kami ng courage na umalis sa mga situation na puro negative ang naririnig namin. Sa ngayon po, Panginoon, gusto din naming mag-intercede para sa mga specific na situation na aming kinakaharap. Una, para po sa mga may sakit sa aming pamilya o sa mga kakilala namin.
Alam po namin na may kapangyarihan kayo na magpagaling at alam din po namin na kung minsan ginagamit ninyo ang sakit para mag-discipline o para mag-test ng faith namin. Pero ang aming prayer ay na kung ito man ay disciplinary measures o faith testing na hindi na po ito magtagal ng mahabang panahon. Bigyan po ninyo ng strength ang mga may sakit na makayanan nila ang pain. Bigyan po ninyo ng peace ang kanilang mga puso na hindi ma-overwhelm ng anxiety. At bigyan po ninyo ng wisdom ang mga doktor na nag-handle sa kanila na makita nila ang best na treatment approach. Para naman po sa mga may problema sa work o sa negosyo, Panginoon, alam po namin na hindi porket Christian kami ay exempted na kami sa mga economic challenges. Ngunit ang aming prayer ay na sa lahat ng difficulties na iyon, huwag po ninyong hayaang makompromise ang aming integrity. May mga pagkakataon kasing dahil sa financial pressure, natitempt ang mga tao na gumawa ng mga dishonest na paraan para makakuha ng pera. Pero hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng creative na solutions sa aming mga financial problems na hindi kami makakasala sa inyo. Bigyan po ninyo kami ng opportunities na ma-increase ang aming income through legitimate means. Kung may mga partnership na kailangan naming gawin, hilingin po namin na i-connect ninyo kami sa mga taong may same values na katulad namin na hindi kami ma-influence to compromise our principles. Para po sa mga may relationship problems, whether marriage problems, family conflicts, o friendship issues, hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng wisdom na makita ang aming contribution sa mga problem na iyon. Most of the time kasi, Panginoon, hilig namin sisihin ang ibang tao without examining ourselves. Pero hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng courage na mag-examine ng aming mga sarili, na makita namin kung paano namin pwedeng ma-improve ang aming behavior para ma-resolve ang conflict. Bigyan po din ninyo ng same spirit ang mga taong kasama namin sa conflict na magkaroon din sila ng willingness na mag-examine ng kanilang mga sarili. Protektahan po ninyo ang aming mga relasyon, Panginoon, mula sa mga third party na gustong makisali at gumulo. May mga taong walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng ibang tao. May mga taong expert sa pag-create ng misunderstanding sa pagitan ng mga taong close. Pero hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng wisdom na makita agad ang mga ganitong uri ng tao at bigyan ninyo kami ng strength na umiwas sa kanila. Para po sa aming bansa, Panginoon, alam po namin na maraming challenges ang kinakaharap ng Pilipinas ngayon. May corruption sa government, may poverty na kumakalat, may crimes na nangyayari, may natural disasters na dumadating. Pero Panginoon, nagtitiwala kami na kayo ay may special na love para sa aming bansa. Hilingin po namin na bigyan ninyo ng wisdom ang mga leaders namin na gumawa ng mga decisions na magiging kapakanan ng masa. Hilingin po din namin na ma-expose ang mga corrupt officials at ma-replace sila ng mga taong may mabubuting intensyon para sa bayan. Protektahan po ninyo ang aming bansa mula sa mga natural disasters at kung may darating man, hilingin po namin na ma-minimize ang damages at mabilis ang recovery. Para naman po sa mga local church leaders namin, protektahan po ninyo sila mula sa mga temptations na karaniwang dinadaan ng mga taong may position sa simbahan. May temptation ng pride, ng greed, ng power abuse. Pero hilingin po namin na bigyan ninyo sila ng humble na puso, ng servant leadership at ng genuine na love para sa mga tao na kanilang sinsilbihan. Protektahan po din ninyo sila mula sa mga false accusations na maaaring galing sa mga taong may hidden agenda against the church. Para po sa mga hindi pa converted, Panginoon, hilingan po namin na bigyan ninyo sila ng open na puso na makatanggap ng gospel. Maraming factors kasing nakakahinder sa mga tao na tanggapin kayo. Pride, negative experiences with religious people, scientific mindset na incompatible daw sa faith o simpleng komportable lang sila sa current lifestyle nila. Pero Panginoon,
Alam po namin na walang imposible sa inyo. Hilingan po namin na gawin ninyo ang inyong work sa kanilang mga puso, na magpadala kayo ng mga circumstances na magbubukas ng kanilang mata sa katotohanan, at na magpadala kayo ng mga taong magiging good testimony sa kanila about your goodness. Para po sa mga nanonood namin ngayon o nakikinig, Panginoon, hilingin po namin na bigyan ninyo sila ng specific na revelation tungkol sa inyong love para sa kanila. May mga tao kasing nanonood ng mga ganitong programa pero hindi nila nararamdaman ang personal connection ninyo sa kanila. Pero Panginoon, hilingin po namin na sa loob ng time na ito na magkakasama tayo sa panalangin, maranasan nila ang inyong presensya, maranasan nila ang inyong peace, at maranasan nila ang inyong love na personal para sa bawat isa sa kanila. Sa aspeto naman po ng provision, Panginoon, alam po namin na kayo ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Hindi namin issue ang kakayahan ninyo na magbigay ng mga kailangan namin. Ang issue lang po namin minsan ay ang aming faith na magtiwala na ibibigay ninyo sa tamang time ang mga kailangan namin. Kaya sa araw na ito, hilingin po namin na palakasin ninyo ang aming faith sa aspeto ng provision. Hilingin po namin na ma-release ninyo ang mga biyayang nakastore na para sa amin. Pero hindi pa namin natatanggap dahil hindi pa tayo ready o hindi pa tamang timing. Specifically po, Panginoon, para sa mga kailangan naming sa pagkain, hilingin po namin na hindi kami magkulang ng healthy food para sa aming mga katawan. Hindi po namin hinihingi na maging mayaman kami, Panginoon, pero hilingin lang po namin na hindi kami ma-stress dahil sa kawalan ng pagkain. Bigyan po ninyo kami ng sapat na resources na makakuha ng nutritious na pagkain para sa aming mga pamilya. Kung may mga creative ways na pwede naming gawin para ma-stretch ang aming food budget, hilingin po namin na i-inspire ninyo kami ng mga ideas na yon. Para po sa shelter, salamat po dahil may mga tahanan kami ngayon na nakakapag-provide ng protection sa amin laban sa mga elemento ng nature. Pero Panginoon, hilingin po namin na ma-maintain namin ang mga tahanan na ito, na hindi kami ma-evict dahil sa hindi naming pagkakabayad ng rent o hindi kami ma-foreclose dahil sa hindi naming pagkakabayad ng mortgage. Bigyan po ninyo kami ng wisdom sa financial management na ma-prioritize namin ang mga essential expenses tulad ng housing. Para po sa transportation, hilingin po namin na laging may paraan kami na makarating sa mga lugar na kailangan naming puntahan para sa work, para sa errands, para sa church activities. Kung may mga sariling sasakyan kami, hilingin po namin na ma-maintain namin ang good condition nito para safe kaming makakabiyahe. Kung dependent kami sa public transportation, hilingin po namin na laging may available na rides at safe namin makakrating sa mga destinations namin. Para po sa clothing, hindi po namin hinihingi na maging fashionable kami, Panginoon, pero hilingin lang po namin na may decent na suot kami na appropriate sa mga lugar na pupuntahan namin. Hilingin po din namin na ma-appreciate namin ang mga clothes na meron na kami ngayon instead na laging mag-crave ng mga bagong damit. Sa aspect naman po ng work, Panginoon, salamat po sa mga trabaho na meron kami ngayon. Pero hilingin po namin na kung ang current work namin ay hindi sustainable o hindi healthy para sa amin physically, emotionally, or spiritually, na magbukas kayo ng mga better opportunities para sa amin. Hilingin po namin na ma-connect ninyo kami sa mga employers na may mabubuting intensyon sa kanilang employees na hindi abusive, na nagbibigay ng fair compensation at na nag-a-appreciate ng good work. Para po sa mga unemployed ngayon, Panginoon, hilingin po namin na bigyan ninyo sila ng strength na hindi ma-discourage sa proseso ng job hunting. Minsan kasing nakakalungkot ang experience ng paulit-ulit na pag-apply at pag-reject. Pero hilingin po namin na bigyan ninyo sila ng perspective na ang bawat rejection ay isang step closer sa right job para sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng persistence na magpatuloy sa paghahanap at bigyan po ninyo sila ng improvement sa kanilang skills
para maging mas attractive sila sa mga employers. Para po sa mga may mga negosyo, Panginoon, hilingin po namin na palakasin ninyo ang kanilang business acumen, ang kanilang ability na makagawa ng mga smart business decisions. Protektahan po ninyo ang kanilang mga negosyo mula sa mga business partners na may masasamang intensyon. Bigyan po ninyo sila ng mga opportunity na ma-expand ang kanilang business sa mga legal at ethical na paraan. At higit sa lahat, hilingin po namin na huwag nilang makalimutan na kayo ang source ng lahat ng kanilang success, na hindi sila mag-become proud o materialistic dahil sa success ng kanilang business. Para po sa financial wisdom, Panginoon, hilingin po namin na turuan ninyo kami kung paano mag-budget ng maayos. Maraming Christians kasing may problem sa financial management, hindi dahil kulang ang kita, pero dahil hindi nila alam kung paano i-manage ng maayos ang pera. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng discipline na mag-save ng portion ng aming kita, na mag-invest sa mga bagay na mag-grow ng matagalan, at na mag-give back sa inyo ng portion ng aming blessings. Protektahan po din ninyo kami, Panginoon, mula sa mga financial scams. Maraming masasamang tao ngayon na gumagamit ng sophisticated na methods para ma-scam ang mga innocent na tao. May mga pyramid schemes na nakadisguise as legitimate business opportunity. May mga online investments na pangunguloko lang pala. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng discernment na makita agad ang mga red flags sa mga ganitong opportunities, at bigyan ninyo kami ng wisdom na mag-research mabuti bago mag-invest ng pera. Sa ngayon po, Panginoon, nais naming mag-declare ng mga prophetic statements base sa inyong mga promises sa Bible. Dahil sinabi ninyo po sa Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano na ginagawa ko para sa inyo, nagde-declare kami na ang araw na ito ay may mga magagandang plano kayo para sa aming mga buhay. Nagde-declare kami na ang lahat ng mangyayari sa amin ngayong araw ay magwo-work together for our good, gaya ng nakasabi sa Romans 8:28. Dahil sinabi ninyo po sa Deuteronomy 28:6, pagpapalain ka sa inyong pagpasok at pagpapalain ka sa inyong paglabas. Nagde-declare kami na lahat ng mga lugar na pupuntahan namin ngayong araw ay blessed ng inyong presensya. Nagde-declare kami na sa bawat tahanan na iiwan namin ngayong umaga, babalik kami ng may dalang mga biyaya. Sa bawat office, school o business establishment na pupuntahan namin, doon kami makakakuha ng mga blessings. Sa bawat tao na makakausap namin, sa pamamagitan namin, makakatanggap din sila ng biyaya mula sa inyo. Dahil sinabi ninyo po sa Psalm 91:11, sapagkat kanyang uutusan ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo, na mag-ingat sa iyo sa lahat ng inyong daan. Nagde-declare kami na ang bawat hakbang namin ngayong araw ay may kasamang mga anghel. Nagde-declare kami na may invisible na protection na sumasama sa amin saan man kami magpunta. Kung may mga panganib na nakaabang sa mga daan na lalakbayin namin, una nang makakakita ang mga anghel at mariroute nila kami sa safe na daan. Dahil sinabi ninyo po sa Isaiah 54:17, walang sandata na nabuo laban sa iyo ay magtatagumpay. Nagde-declare kami na lahat ng mga masasamang plano laban sa amin ngayong araw ay mababagsak. Kung may mga taong may masasamang intensyon laban sa amin, mapeperplex sila at hindi nila matutuloy ang kanilang mga plano. Kung may mga masasamang circumstances na naka-align para maging hindi maganda ang aming araw, mamimisalign ang mga iyon at magiging favorable sa amin. Dahil sinabi ninyo po sa Matthew 17:20, kung may pananampalataya kayong kasing liit ng binhi ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka riyan, at lilipat ito. Nagde-declare kami na kung may mga mountains ng problema sa aming buhay ngayon, sa ngalan ni Jesus, nagde-declare kami na lumipat ang mga mountains na iyon. Kung may mga financial mountains, move out. Kung may mga relational mountains, move out. Kung may mga health mountains, move out. Sa pangalan ni Jesus, wala kaming mountains na hindi namin kayang i-command na lumipat.
Dahil sinabi ninyo po sa John 10:10, narito ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon nila ito na kasaganaan. Nagde-declare kami na ang buhay namin ay abundant. Hindi kami shortage sa kahit anong aspect ng aming buhay. May abundant love sa aming mga relasyon. May abundant health sa aming mga katawan. May abundant peace sa aming mga isipan. May abundant joy sa aming mga puso. May abundant provision sa aming mga material needs. May abundant wisdom sa mga decisions na gagawin namin. May abundant opportunities na darating sa amin. Dahil sinabi ninyo po sa Philippians 4:19, at tutuob din ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Nagde-declare kami na lahat ng kailangan namin ngayong araw ay mimit ninyo. Hindi lang po ang mga material needs, pero pati na rin ang emotional needs, spiritual needs, relational needs. Kung kailangan namin ng encouragement ngayong araw, may magpapadala kayo ng mga tao o circumstances na mag-e-encourage sa amin. Kung kailangan namin ng direction, magbibigay kayo ng signs o revelation na magbibigay ng clarity sa amin. Dahil sinabi ninyo po sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos na palaging nagdudulot sa amin ng tagumpay kay Kristo. Nagde-declare kami na ang araw na ito ay araw ng tagumpay. Hindi kami matalo ngayong araw. Kung may mga challenges na dumating, lalamangan namin ang mga challenges na yon. Kung may mga temptation na dumating, lalampasan namin ang mga temptation na yon. Kung may mga problem na lumitaw, masusolusyonan namin ang mga problem na iyon sa tulong ninyo. Dahil sinabi ninyo po sa Psalm 37:4, magalak ka rin sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng inyong puso. Nagde-declare kami na ang mga tapat na desires ng aming mga puso ay matutugon ninyo. Yung mga dreams namin na aligned sa inyong kalooban, matutupan ninyo. Yung mga visions namin na galing sa inyo, ma-manifest ninyo sa aming mga buhay. Dahil sinabi ninyo po sa Romans chapter 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit kaming nananalo sa pamamagitan niya na umibig sa amin. Nagde-declare kami na hindi lang kami mga survivors sa mga battles of life, pero kami ay mga victors. Hindi lang kami nakakalagtog, but kami ay overwhelmingly conquering sa tulong ninyo. Ang bawat challenge na dumating sa aming buhay ay nagiging stepping stone para sa mas malaking victory. Sa ngayon po, Panginoon, habang papalapit na kami sa katapusan ng aming panalangin na ito, nais naming magpasalamat ulit sa lahat ng mga ginawa ninyo para sa amin hindi lang ngayong umaga, pero sa buong aming buhay. Salamat po dahil hindi ninyo kami tinitingnan base sa kung gaano kami kagaling o gaano kami kasama, pero tinitingnan ninyo kami base sa ginawa ni Jesus para sa amin sa krus. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga pagkakamali, patuloy pa rin kayong nagmamahal sa amin at nagbibigay ng mga opportunities na mag-grow spiritually. Salamat po dahil ang umaga na ito ay hindi nagtapos na wala kaming natanggap. Nakatanggap kami ng peace habang nagpipray. Nakatanggap kami ng assurance na kayo ay kasama namin sa lahat ng gagawin namin ngayong araw. Nakatanggap kami ng strength na harapin ang mga challenges na maaaring dumating. Nakatanggap kami ng hope na ang mga problems na kinakaharap namin ngayon ay temporary lang at may mga solutions na nakaabang. Panginoon, ngayong magsisimula na po ang aming regular activities para sa araw na ito. I-consecrate po namin sa inyo ang bawat oras na gaguguglin namin. Ang mga susunod na oras sa umaga na ito habang naghahanda kami para sa work o school, samahan po ninyo kami. Habang kumakain kami ng breakfast, pagpalain po ninyo ang pagkaing kakainin namin na maging source ng energy at health sa aming katawan. Habang naliligo kami at nag-aayos, na-purify po ninyo hindi lang ang aming physical na bodies, pero pati na rin ang aming hearts at minds para sa araw na ito. Ang mga oras po na makakasama namin ang aming pamilya bago maghiwalay para sa respective activities namin, gawing meaningful po ninyo ang mga interaction na yon. Kung may mga tensions na nangyari kahapon o noong nakaraang mga araw,
Hilingin po namin na mahil ang mga iyon sa pamamagitan ng mga simple moments of connection na magkakaroon kami ngayong umaga. Ang mga oras po na magiging nag-iisa kami habang naglalakbay papunta sa work o school, hilingin po namin na gawing productive ninyo ang time na iyon. Kung nasa public transportation kami, protektahan po ninyo kami mula sa mga pickpocket, mula sa mga accidents, mula sa mga masasamang tao. Kung nasa sariling sasakyan kami, bigyan po ninyo kami ng alertness sa pagmamaneho, ng patience sa traffic at ng safe arrival sa destination. Ang mga oras po na makikipag-interact kami sa mga co-workers, classmates, customers o ibang tao sa aming work or school, hilingin po namin na gawing light ninyo ang aming presensya sa kanilang mga buhay. Kung may mga taong stressed o may personal problems, hilingin po namin na ma-use ninyo kami na magbigay ng encouragement sa kanila. Kung may mga decisions na kailangan naming gawin, bigyan po ninyo kami ng wisdom na gumawa ng mga choices na magiging honor sa inyo at blessing sa mga taong maa-affect. Ang lunch break po namin, hilingan po namin na gawing time of refreshment, hindi lang para sa aming katawan, pero para na rin sa aming spirits. Kung may opportunity na makipag-fellowship sa ibang Christians sa workplace or school, hilingin po namin na maging encouraging ang mga conversations na magkakaroon kami. Ang mga oras po sa afternoon, hilingin po namin na masustain ninyo ang aming energy para matapos namin ng maayos ang mga responsibilities namin. Kung may mga difficult tasks na gagawin, bigyan po ninyo kami ng creativity na ma-solve ang mga problems na maaaring lumitaw. Kung may mga deadlines na kailangan namin ma-meet, bigyan po ninyo kami ng focus na ma-accomplish ang mga tasks na iyon ng efficient. Ang mga oras po sa gabi, habang umuuwi kami, hilingin po namin na ma-reflect namin ang mga blessings na natanggap namin sa buong araw. Hilingin po din namin na kung may mga mistakes na nagawa namin, matuto kami mula doon at hindi na namin ulitin ang mga iyon. Panginoon, ang commitment po namin sa inyo sa araw na ito ay nasa lahat ng gagawin namin, ititry namin na gawing pleasing sa inyong mata. Sa bawat salitang sasabihin namin, mag-iisip muna kami kung ito ba ay magiging honor sa inyo. Sa bawat desisyon na gagawin namin, mag-a-ask muna kami ng guidance ninyo. Sa bawat opportunity na magsiserve sa ibang tao, gawin po namin ito na parang ginagawa namin sa inyo mismo. Kung may mga temptation na dumating ngayong araw, commitment po namin na kaagad naming tatandaan ang identity namin as your children at ang mga consequences ng pagkakaroon ng mga bad choices. Kung may mga opportunities na magka-compromise ng integrity namin para makakuha ng personal gain, commitment po namin na piliin ang tama kahit na ito ay mas mahirap na choice. Ang commitment po din namin ay nasa end ng araw na ito. Mag-spend kami ng time na mag-reflect sa mga nangyari at mag-thank sa inyo sa mga blessings na natanggap namin. Hindi namin hahayaang magtapos ang araw na ito na hindi namin na-acknowledge ang inyong goodness sa aming mga buhay. Panginoon, sa ngayon po sa pagkatapos ng araw na ito, i-commit po namin sa inyo ang mga oras ng aming pahinga. Habang natutulog kami, samahan po ninyo kami. Bigyan po ninyo kami ng peaceful na tulog na walang nightmare, na walang worry na mag-disturb sa aming rest. Bigyan po ninyo ng rest ang aming physical bodies para ma-recharge para sa susunod na araw. Bigyan po din ninyo ng rest ang aming minds mula sa mga stress ng araw na to. And sa buong weekend po o sa mga araw na hindi kami work o school, hilingin po namin na ma-maximize namin ang time na iyon para sa family bonding, para sa personal growth, para sa spiritual activities na maglapit pa sa amin sa inyo. Huwag po ninyong hayaang ma-waste namin ang time na yon sa mga activities na walang productive value. Panginoon, para sa susunod pa naming mga araw, advance po naming i-commit sa inyo. Habang hindi pa namin alam kung ano ang mga specific challenges na darating, nagtitiwala kami na kayo ay may mga plano na para sa amin na magre-result sa aming spiritual growth at sa aming overall well-being. Hilingin po namin,
na patuloy ninyong i-guide ang aming mga steps, na patuloy ninyong i-protect ang aming mga pamilya, at na patuloy ninyong i-provide ang mga kailangan namin. Sa mga mahabang goals po namin sa buhay, i-align po ninyo sa inyong mga plans para sa amin. Kung may mga dreams na kami na hindi compatible sa inyong kalooban, hilingin po namin na baguhin ninyo ang aming desires o i-redirect ninyo kami sa mga dreams na galing sa inyo. Kung may mga goals namin na tama pero ang approach namin ay mali, itama po ninyo ang aming approach. Sa lahat po ng mga challenges na darating pa sa aming buhay, hindi namin hihilingin na alisin ninyo ang mga iyon, pero hilingin namin na bigyan ninyo kami ng sufficient grace para ma-handle ang mga iyon nang hindi nawawalay ang aming faith sa inyo. Gawing stepping stones po ninyo ang mga challenges na iyon para ma-level up ang aming relationship sa inyo. Ngayon po, mga minamahal naming mga kapatid na makakasama namin sa panalangin na ito, habang nagtatapos na ang aming group prayer, nais kong hikayatin kayo na magpatuloy sa pag-pray throughout the day. Hindi dapat magtapos sa panalangin na ito ang aming communication sa Panginoon. Ito ay simula pa lang ng continuous na conversation ninyo sa Kanya sa buong araw. Sa bawat task na gagawin ninyo, pwede ninyong i-whisper sa Kanya na, "Lord, help me sa task na ito." Sa bawat decision na gagawin ninyo, pwede ninyong tanungin sa Kanya na, "Lord, ano ba ang best choice dito?" Sa bawat blessing na matanggap ninyo, pwede ninyong sabihin sa Kanya na, "Thank you, Lord, for this blessing." Hinihikayat ko rin kayo na mag-share ng testimony ninyo sa comments kung paano kayo na-bless ng Panginoon sa panalangin na ito. Maraming mga kapamilya natin ang nanonood na nangingailangan ng encouragement, at ang testimony ninyo ay maaaring maging instrument ng Panginoon para ma-strengthen ang faith nila. Kwentuhan ninyo kami kung paano naging special ang araw ninyo after ng panalangin na ito, kung ano ang mga unexpected blessings na natanggap ninyo, o kung paano kayo na-strengthen sa mga challenges na kinakaharap ninyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat ko kayong mag-click ng subscribe button para sa mas marami pang ganitong panalangin na makakasama ninyo. May regular kaming ginagawang morning prayers, evening prayers, prayers for specific topics tulad ng healing, deliverance, provision, at iba pa. May mga Bible studies din kami na makakatulong sa inyong spiritual growth. Kapag nag-subscribe kayo at nag-click ng notification bell, makakakuha kayo ng alert tuwing may bagong videos na ma-upload namin. Hinihikayat ko din kayo na i-share ang video na ito sa inyong mga family members, friends, co-workers, o kahit kanino na nangingailangan ng prayer sa buhay nila. Walang masama kung maging instrument tayo ng Panginoon para ma-reach ang mga taong nangangailangan ng spiritual encouragement. May mga taong nasa malungkot na situation ngayon na kailangan lang nila ng assurance na may Diyos na nagmamahal sa kanila. At ang video na ito ay maaaring maging sagot sa kanilang prayer. At higit sa lahat mga kapatid, hinihikayat ko kayo na maging prayer warriors sa inyong mga families, sa inyong mga workplace, sa inyong mga communities. Hindi dapat maging passive tayo sa spiritual realm. Dapat active tayo sa pagmamaintain ng spiritual atmosphere sa mga lugar na ginagalawan natin. Mag-pray kayo para sa inyong mga anak, mag-pray kayo para sa inyong mga asawa, mag-pray kayo para sa inyong mga co-workers, mag-pray kayo para sa inyong mga boss, mag-pray kayo para sa inyong mga kapitbahay. Gawing culture sa inyong mga tahanan ang regular na family prayers. Sa pagtatapusan po ng panalangin na ito, nais kong mag-pronounce ng blessing sa bawat isa sa inyong nanonood. Sa ngalan ng Panginoon Jesu Christ, binibless ko kayo na ang araw na ito ay maging isa sa mga pinaka-memorable na araw sa inyong buhay dahil sa mga miracles na mangyayari. Binibless ko kayo na makakuha kayo ng unexpected good news ngayong araw. Binibless ko kayo na makamit kayo ng mga taong magiging blessing sa inyong buhay. Binibless ko kayo na masolve ang mga pending problems na matagal na ninyong kinakaharap.
Binibless ko kayo na ma-increase ang inyong faith sa Panginoon dahil sa mga testimonies na mag-create ninyo sa araw na ito. Binibless ko din kayo na protektado kayo sa lahat ng uri ng kasamaan ngayong araw, na walang aksidenteng mangyayari sa inyo, na walang masasamang taong makaka-close sa inyo, na walang masasamang balita na makaka-apekto sa inyong peace, na walang masasamang desisyon na magagawa ninyo na makakasama sa inyong future. Binibless ko kayo na ang mga family members ninyo ay mag-experience din ng protection at provision ng Panginoon ngayong araw, na ang mga anak ninyo ay safe sa school, na ang mga asawa ninyo ay blessed sa work, na ang mga magulang ninyo ay healthy at comfortable, na ang mga kapatid ninyo ay blessed sa respective endeavors nila. Binibless ko kayo na ang financial situation ninyo ay mag-improve significantly sa mga darating na araw dahil sa favor ng Panginoon sa inyong mga buhay. Na makakuha kayo ng mga opportunities na mag-increase sa inyong income, na ma-solve ninyo ang mga pending financial obligations, na ma-open sa inyo ang mga doors na matagal na ninyong inihahanap. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Salamat sa inyong lahat sa pakikisama sa akin sa panalangin na ito. Magkaroon kayo ng blessed at safe na araw. God bless you all.